Mga kabayan, bistado ang ilang kongresista matapos ang isinagawang pagdinig sa Kamara kahapon kaugnay sa budget ng OBP at confidential fund nito. Ayon sa ilang grupo at DDS supporters, bakit tila nakatutok lang ang Kamara sa confidential fund ni Vice President Inday Sara Duterte kung saan ay nag-ambagan pa sila para mabuo ang 1 milyong piso na reward sa makapagtuturo sa di umano ay kasabwat ng OBP sa mga anomalya kung paano ginastos ang budget. Eto ha, magtataka kayo. Hindi lang naman po ang opisina ni Vice President Sara Duterte ang may confidential funds. Okay? Marami pa pong iba pong departamento ang may confidential funds. As a matter of fact, even some LGUs ay may confidential funds. Napakarami pa pong iba. Ang tanong, bakit sinisingle out lang ang opisina ni VP Sara Duterte at ito po ay sinisilip? Sa ginawang pagdinig sa Kamara kahapon, sinabi ni Franz Castro na tila panloloko lang ang ginagawa ng COA at opisina ni Vice President Sara Duterte dahil sa maanumalyang paglalabas nito ng pondo. In 8 places, lumipad. Kung siya lang talaga yung nagdi-disburse. So talagang, parang pinapatawa tayo, no? Pinapatawa ang taong bayan ng Office of the Vice President na nagagawa ito. No? So ano ngayon ang gagawin ng COA? Are you still going to accept those acknowledgement receipt or those na mga disbursement na tingin natin ay panloloko lang? Ayon pa sa isang mababatas, tila may pang-aabuso ang COA sa ginagawang pag-audit nito sa budget ng OBP kung saan ay nakitaan nila ng hindi tugma sa aktual na dokumento. With this kind of itong pag-aabuso sa ganitong proseso ng pag-audit na ibibigay lang po nila is acknowledgement receipts, it gives us so many, it provides us so many, and it opens up so many floodgates of questions, which I believe yun yung pinaka-importante po na masagot. Dahil these are public funds utilized, and these are funds na readily available for their request. Tapos ganito yung nakikita nating mga reports nila at saka pag-acknowledge ng kanilang pag-utilize ng kanilang pondo. Samantala, nag-init naman ang ulo ng ilang mamabatas matapos hindi dumalo ang 4 na opisyal ng OBP na may kinalaman sa liquidation ng budget ng DepEd at opisina ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito ay kahit pinatawa na ang mga ito ng contempt order. Parang lumalabas, sadyang iniiwasan nyo na dumalo yung mga opisyalis ninyo dito sa amin pangdinig. Kasi talagang isasabay nyo pa eh. Kung kailan may hearing, sinasadya nyo na wala dito. At yung dapat pang, at yung pumirma pa dun sa travel authority na yon is the same person who promised that he should be here. Mr. Chair, this is beyond disrespect to the committee. Mr. Chairman. I mean, at the very least, I mean, are you trying to hide the truth? Is it so difficult already for people to say the truth nowadays na you have to come up with all sorts of lies? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Simpleng-simple lang oh. Alam mo, nung may bumulong sa akin somewhere out there, kasi daw, meron daw bagong ano ngayon, parang mission. Mission daw ang mga congressman, ang buong house. Ang kanila daw mandato ngayon, nag-meeting daw sila somewhere dyan sa may, sa may Rojas. Nag-meeting daw sila dyan sa isang hotel. At ang kanila daw talagang mission ay pinaalala sa kanila na ang mission nila ay to destroy the Queen. Naku po, patay tayo dyan. Ano ibig sabihin ng to destroy the Queen? Kasi di ba meron sila, kung maaalala nyo, meron silang sinasabi na meron daw mission na kesyo save the Queen. May paganyan-ganyan sila. So tinumbasan daw nila yan na
destroy the Queen. Para kanino? Para sa kanilang Panginoon. Pambihira talaga. Iba talaga ang level ng katarantaduhan nito mga to. Kasi nga daw, alam mo na, nakikita nila. Kasi nagko-congratulate daw sa kanila yung mga ilang pinuno dyan at sinasabi, congratulations. Medyo bumabagsak ang rating ni BP Sara Duterte. Tuloy-tuloy lang natin yan, Kahit hindi na deliberation ng budget, pag-usapan pa rin natin hanggang ngayon ang budget. Hindi, pansinin ninyo tapos na po ang deliberation ng budget sa Kamara. Nasa Senado na nga Tapos di ba, halos matapos na Talagang patapos na Pero ang Kamara hindi pa po tumitigil. Hindi pa po sila tumitigil sa kapupuna dito sa confidential funds, sa DepEd, na dating pinamunuan ni BP Sara Duterte, yung confidential funds na kailan pa po? 2 years ago. Yung unang mga taon pa lamang ni BP Sara Duterte, yan pa po yung sinasabi nilang confidential funds. Wala na po yan. Hindi na ho yan na supposedly deliberation ng funds ngayong taon na ito. Wala naman na pong confidential funds. At isa pa, eto magtataka kayo. Hindi lang naman po ang opisina ni Vice President Sara Duterte ang may confidential funds. Okay? Marami pa pong iba pong departamento ang may confidential funds. As a matter of fact, even some LGUs may confidential funds. Napakarami pa pong iba. Ang tanong, bakit sinisingle out lang ang opisina ni BP Sara Duterte at ito po ay sinisilip? Nakasulat na nga po, confidential. Ibig sabihin po, yan po ay sikreto. And yet, kung talagang sila po ay sincere na malaman kung ano nangyari sa confidential funds, di sana ginawa yan sa executive session. Di ba? Kasi ang importante lang naman, malaman nila. Bakit nila ginagawa yan sa pampublikong hearing? Ibig sabihin po, ang kanilang gustong mangyari ay lumabas sa publiko. Bakit kanyo? Dahil ang kanila nga pong misyon destroy the Queen. Ang baho talaga. Ganyan po talaga katarantado itong mga ilan nating mga congressman. Kaya nga ngayon, ibubuking pa po natin. Ayaw pa po, hindi pa po sila makapag-move on dyan sa issue ng confidential funds. Mantakin mo. Simula pa lang ng pamumuno ni Marcos, yan na ang pinag-uusapan nila, yung confidential funds. Sana nga, kung lahat, alam niyo yun, lahat po sana ng departamento ng gobyerno, yan ang pinag-uusapan. Diba? Bakit yung opisina lamang ni Vice President Sara Duterte? Bakit hindi yung iba pang mga opisina na may confidential funds? Kasi nga po, ang makakalaban ng kanilang amo ay walang iba kundi si BP Sara Duterte. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Aba? Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Ay! Kaya naman pala. Kaya naman pala. Ang ibig lamang pong sabihin nun mga kababayan, alam na po natin yun. Alam naman po natin na ang namumuno niyaan ng Kamara, ang Panginoon nitong Quadcom ay walang iba kung hindi po etong si namumuno ng budget na si Romualdez. Di ba? Kaya nga, alam mo, matindi talaga ito. Kita nyo ito, may bago na naman silang pautot. Meron silang alok na 1 milyon. Naku. 1 milyon para sa Destroy the Queen. Ito, isipin nyo na ito mga kababayan. Sobra nilang idinidiin si BP Sara Duterte.
sobrang nilang idinidiin si Pangulong Duterte para masira talaga ang mga Duterte. Pinag-iinitan, sinisiraan si Senator Bongo, sinisiraan si Senator Bato. Pero ano nangyari? Lumalabas yung katotohanan. Bumebuelta ho sa kanila ang lahat ng kanilang paninira. Oh, out of the blue, tinan mo ha, may umamin na tinuturuan silang magsalita laban sa mga Duterte. Pinipilit basahin ng script. Di ba ang laking kahihiyan po nun? Hindi, isipin nyo na mabuti yun. Ang laking kahihiyan po nun. Ha? Nasabihin nung isang kernel, sandali, tinuturuan nyo lang akong magsalita laban sa ano eh. Eto, pinapabasa nyo lang sa akin to eh. Para lang masira ang mga Duterte. Hindi ba malaking kahihiyan yun? Doon pa lang, malalaman mo na totoo talaga yung mission destroy the Queen. Juna sa 4,500 na mga resibo o tinatawag ding documentary evidence of payment yung isinumite ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa Commission on Audit o COA kaugnay na ng paggastos ng ilang daang milyong pisong halaga ng confidential funds ng dalawang ahensya. Ito yung mga sinisilip ng mga kongresista na miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng paggastos sa kontrobersyal na pondo. Bukod sa pangalang Mary Grace Piatos na pinaghihinalaan ng mga kongresista na fictitious o gawa-gawa lamang na signatory sa resibo kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP noong December 2022, may napuna pang questionable umanong resibo ang isa sa mga miyembro ng House panel. Para kay Representative Sia Alonto Adjong, House Assistant Majority Leader, hindi katanggap-tanggap na magkapareho ang pangalan sa magkaibang resibo para sa confidential funds ng OVP at ng DepEd. Parehong Kokoy Villamin ang pangalan ng tumanggap ng confidential funds, pero magkaiba ang pirma. Is it just a coincidence that the same two offices heading by the same person submitting to you the same acknowledgement receipts can encounter two persons? How unlikely would that be? Two persons with the same name, bearing the same spelling, same last name, with the same first name. Posible pa po yan? Medyo likely less possible. Yeah, I think it's highly unlikely, Mr. Chair, na yun po yung mangyayari, no? Kung titingnan niyo po ba yan, Ms. Camora, yung sulat po ba dyan pagkapareho? Hindi po. I think it's very obvious, Mr. Chair, that the signatures, Mr. Chair, on the acknowledgement receipt submitted by the Office of the Vice President is quite different from the acknowledgement received by the Department of Education, no? Parehang pangalan, pero mukhang magkaiba ang tinta. With this kind of itong pag-aabuso sa ganitong proseso ng pag-audit na ibibigay lang po nila is acknowledgement receipts, it provides us so many, and it opens up so many floodgates of questions, which I believe yun yung pinaka-importante po na masagot. Dahil these are public funds utilized, and these are funds na readily available for their request. Tapos ganito yung nakikita nating mga reports nila at saka pag-acknowledge ng kanilang pag-utilize ng kanilang pondo. Nasilip din ang disbursement o paglalabas ng confidential funds ng Special Disbursing Officer o SDO ng Department of Education na si Edward Fajarda noong taong 2023. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, nakapagtataka na sa loob ng isang araw, magkakaiba ang lokasyon ng disbursements. Tinanong din ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang COA sa magiging aksyon nito sa questionableng paglalabas ng pondo. That had the most disbursements, which is March 15, 2023,
SDO Fajardo supposedly made 26 disbursements in the following locations: Davao del Sur, Surigao del Sur, Oriental Mindoro, Laguna, Zamboanga del Sur, Cebu, Ifugao, Antique, Batanes, Pampanga, Legazpi, Lanao del Norte, Batangas, Tarlac, Metro Manila, Samar, Davao de Oro, Agusan del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Laguna, Cavite, Surigao del Norte. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. In 8 places, lumipad. Kung siya lang talaga yung nagdi-disburse. So talagang talagang parang pinapatawa tayo, no? Pinapatawa ang taong bayan ng Office of the Vice President na nagagawa ito. No? So ano ngayon ang gagawin ng COA? Are you still going to accept those acknowledgement receipt or those na mga disbursement na tingin natin ay panloloko lang? We are thankful to the body for pointing this out to us, since for us naman po as auditors, we presume this as yung regular but since these things have been pointed out, I think we will be basing our reviews na based on what we have discussed here in this hearing. And as to the cases po ng sa OVP and DepEd, yung sa 2023 especially po, AOM pa lang po yung status nung audit actions namin, and under review pa rin po yung mga compliance nila. So we will take po in consideration lahat po ng napag-usapan natin and be more circumspect in our review. Although mahirap since yun nga po marami pong transactions. Kahit na common sense, Attorney Camora, i-apply nyo dyan, Yes. no? Talagang imposible na talagang ito maaring ibinulsa, di ba? O maaring kung saan na napunta. Kaya imposible yung nangyari na sa isang araw pumunta ka sa iba't ibang probinsya para mag-disburse. Yes, No? Imposible Yes, Mr. 'yon. At gamitin naman natin yung yung kahit na konsensya or kahit na common sense. Samantala, pinuna naman ng mga kongresista ang patuloy na hindi pagdalo ng 4 na OVP officials na nakakaalam umano ng disbursement at liquidation ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ito ay sa kabila ng ipinataw na contempt at arrest order laban sa mga ito. Partikular na sina Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP Confidential Funds, Edward Fajarda, Special Disbursing Officer ng Department of Education Confidential Funds, gayon din si Attorney Sunshine Fajarda na dating Assistant Secretary sa DepEd at itinuturong nag-aabot umano ng envelopes na may lamang cash sa ilang opisyal ng kagawaran noong 2023 mula sa tanggapan ni VP Duterte. At maging si Attorney Lemuel Ortonio, Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff sa OVP na 2 beses pinatawa ng contempt dahil umano sa kawalang galang sa komite. Kwestiyon ng mga kongresista ang Travel Authority na ipinagkaloob sa mga ito ng walang nakalagay na detalye kung saan biyabiyahe at kahit na ipinapatawag sa pagdinig ng House panel. Regular ba o irregular yung Travel Authority na yan? In your own experience and based on the practices, supposedly the practices in your office, is it regular or irregular? Without dates, without the specific place? Mr. Chair, it's not common, Mr. Chair. This is the first time. Parang lumalabas, sadyang iniiwasan nyo na dumalo yung mga opisyalis ninyo dito sa amin pangdinig. Kasi talagang isasabay nyo pa eh. Kung kailan may hearing, sinasadya nyo na wala dito. At yung dapat pang, at yung pumirma pa doon sa Travel Authority na yon is the same person who promised that he should be here. Mr. Chair, this is beyond disrespect to the committee. Mr. Chairman. I mean, at the very least, I mean, are you trying to hide the truth? Is it so difficult already for people to say the truth nowadays na you have to come up with all sorts of lies? Dumalo naman sa pagdinig ang ilang OVP officials kabilang na si Attorney Zuleika Lopez, Undersecretary at Chief of Staff ni VP Duterte.
Gayunman, wala rin itong alam sa kinaroroonan ng mga kasamaang no-show sa hearing dahil kababalik lang umano niya sa Pilipinas mula sa Estados Unidos noong November 18. I was not able to see the travel authority of these individuals, Your Honor. But would you know where the activities are, supposedly? We Where they have, were sent? yes, the Office of the Vice President is actually turning 89 years old, Your Honor. I know. Just Yes. give me the place po. I just need the place. I'm sorry. We are holding several activities across all our 10 satellite offices, Your Honor. So we have in BARM, we Kaya have... I just need where Fajarda and spouses Fajarda were sent today. Oh, but Your Honor, I cannot answer that. Busod nito, nais pag-aralan ng House panel ang posibilidad na patawan ng administrative sanctions ang OVP officials na hindi gumaganap ng tungkuling makipagtulungan sa congressional inquiry.